ay na-forced sila na mag-post ng mga ginagawa nga nila sa UAE, di ba? So nag-post si Lisa Tanas, mga pictures lang, walang explanation kung ano yung mga video na, mga pictures and video. So napag-alaman natin na yung Philippine Embassy sa UAE, okay, ang ating consular office doon ay biglaan na nagpadala ng invitation, nagpatawag ng mga OFW para maipakita itong si Lisa Tanas ay pinagkakaguluhan ng OFW or na siya ay talagang inantay doon. Ay wait. Pero ang totoo mga kababayan, na puwersa lang sila dahil nga in-expose natin. Okay? In-expose natin yung kanyang pagpuslit sa United Arab Emirates para sa pangungutang, okay? Panghihingi o pangungutang panghihingi ng pondo o ng pera para sa Maharlika Investment Fund. Okay? So yan ang naipaliwanag na natin. Mga kababayan, number one, wala pong mandato si Liza Tanas para pumunta sa Dubai para manghikayat ng mamumuhunan dito sa Maharlika Investment Fund. Dahil wala po siyang mandato at hindi siya officer or CEO or official or whatever, wala siyang pwesto dito sa Maharlika Investment Fund na ito. Ang meron lang ay yung Rafael Consing dahil yun yung inatasan nila. But ganun pa man, si Lisa Tanas ay wala siyang mandato o wala po siyang kapangyarihan na umepal sa Dubai or sa UAE. Mga palangga, nakita ko sa inyo the other night, kasi kagabi wala pala tayong vlog, okay? Yung pagiging walang hiya at paglapastangan ni Lisa Tanas sa inyo. Yung pagpupunta po sa ibang bansa, yung sinasabi niyang working visit, pang presidente lang yan. Unless nakasama siya ng presidenteng bangag. Kasi may mga initial planning po yan. Iko-coordinate mo ang mga OFW kung gusto nilang makipagkita. Hindi yung tatawagan nila last minute kasi na-expose natin dito sa ating vlog na si Lisa ay nandoon, pumuslit siya sa UAE. Kaya nataranta sila sa ating puting ahas na magtawag ng mga OFW para kunwari ito ay pinlano nila. Pero sinungaling kasi nga, 'di ba, ang working visit o pag-alis ng presidente o ng mga taong, especially sila, no, yung first lady at ang first lady ahas, dalawa sila, may announcement yan, may coordination yan. So, number one kapalpakan, walang public awareness dahil hindi inulat ng mainstream media. Naunahan pa natin ng mainstream media. Hindi rin po inulat ng presidential communications. Kaya nataranta sila nung in-expose natin. So ayon sa ating source, kaya nawindang ang mga OFW, ang iba excited syempre, yung mga hindi pa nagigising sa kanilang pambubudol na maghain ng lunch. Okay? Kasi hinainan ng lunch yung mga OFW doon. At eto pa kamo, di ba mga kababayan, kapag ito ay scheduled visit, ipapaalam mo sa taong bayan, again, meron siyang initial planning. Kasi doon makikita kung ano yung mga agenda ng presidente o first lady. Okay? Unang isang taong gobyerno. Di ba? Na ano yung purpose ng visit niya, dapat ipapaalam yun sa taong bayan. Katulad ng sinasabi ni Kuting na kaya siya umiikot dahil sa mga pledges, eklabos niya. Diba? Yung mga kasinungalingan niya. Pero dito, sa pagpuslit ni Lisa Tanas, wala talagang ipinakita sa taong bayan prior sa kanyang pagpuslit o paglipad kung ano yung kanyang visit, ano yung agenda niya. Diba? Dapat ahead of time. Nakita niyo naman yung mga scheduled visit nila, may mga teaser na sila na imimit nila yung mga OFW sa ganitong lugar, o di ba, sa Dubai, sa ganyan. Meron silang mga ganyang information ahead of time. Ano yung mga events? So, hindi po basta-basta yan kasi meron niyang coordination sa mga Filipino sa Dubai
at of course, dun sa host country. And I believe meron namang coordination sa host country kasi nga dun sa kanya mga pictures na minute niya itong mga finance officers ng Dubai. So, meron. Pero ang intention nga nila talaga dito ay isekreto, mga kababayan. Kasi wala talagang mandato itong si Lisa Tanas. Wala siyang mandato. At saka kapag umaalis po ang isang taong, particularly ang presidente, at siya yung umaacting ng presidente, meron niyang, sabi ko nga kanina, ay may planning, may arrangement dun sa pupuntahan niyang bansa. May mga venue na po, let's say, yung OFW, di ba, ahead of time. Usually, ang dami na nagsisend sa akin, Miss Maharlika, pupunta ng Dubai si Lisa Tanas o pupunta ng Dubai si Kuting. Di ba may mga ganon? So dito wala. May schedule dapat yan kung anong oras, ano ang agenda nila with the OFW. So ang dami pong considerations diyan na pag umaalis ang bangag na presidente at kasama ang kanyang first lady, may mga protocol at may mga diplomatic considerations katulad na nga po dito yung sa media, 'di ba? Communications to the people. Number 1 na i-coordinate nila media. Pero nga yung mga media tameme lahat kasi mukhang nasungal-ngalan yung karamihan sa kanila, yung kanilang mga bunganga nila. Kaya talagang walang media coverage, walang press release. Wala. Kasi after 5 hours na ako na nag-vlog, nagdadadat ako na in-expose ko sa inyo na si Lisa Tanas ay, nasa Dubai, dumating na, tsaka pa lang sila nag-post ng kanyang picture na working visit. Kaya sabi ko nga, anong working visit pinagsasabi nitong na to? Sabi nga ni Attorney Glenn yung sa speech niya, snatcher ng boto, maliban sa snatcher, kidnapper pa. Di ba? Ano ang kanyang mandato para pumunta sa Dubai, mga palangga? Kaya yung engagement niya ay sobrang biglaan. Okay, bakit kamo? Okay, so may nakita tayong video, pero papakita natin sa inyo saglit ito. Okay. Okay. Saan ka makakakita na kung ito ay naplano ng ahead of time? Okay? Saan ka makakita na ang kanilang undersecretary dyan sa RTVM, sa Presidential Communications, na si Franz Imperial, na yayo ni Marcos Jr., taga-picture, taga-timpla ng kape, na sumusweldo ng milyon-milyon dyan. Kung ito ay pinlano ng gobyernong bangag o ni Lisa Tanas, bakit yung host ng kanilang ito, nakita ko sa TFC, TFC News, bakit ang host is si Franz Imperial? Bakit ang undersecretary ang mag-host ng event kung hindi sila nataranta, mga kababayan? Ito, pakinggan ninyo. Ito yung kanilang video. Ayan. Pakinggan nyo yung sinabi. Magandang tanghali po. Muli ako si Yusek Franz Imperial at welcome po sa ating meeting with the Filipino community kasama ang ating unang inang Luis. Okay, di ba? Sabi niya, siya daw si Franz Imperial, Yusek. Bakit siya ang host? Mga kababayan, bakit ang undersecretary ang mag-host kung ito ay pre-planned na? Kung ito ay pinaghandaan? So, ibig sabihin, wala na silang mahugot na host. Kasi kung ito po ay pinaghandaan nila na i-meet yung mga OFW, meron yan mga programa. Ang OFW pa naman, kayo, wherever you are, merong kumakanta, merong sumasayaw, 'di ba? Marami mga talented. Pero ito, wala silang makuha host kung di mismo yung USEC, 'di ba? Yung undersecretary. O tingnan mo, pakinggan niyo pa yung sinabi niya. Araneta Marcos, sa ilang sandali po ay ihahain na ang ating tanghalian. In just a few moments, lunch will be served. Welcome po sa ating mga panauhin. Kasama natin ngayong tanghalian ang iba pa nating delegasyon at opisyales kabilang sina Special Envoy to the UAE, Ms. Catherine Yu Pimentel. Okay, stop ako muna doon. Okay? Magla-lunch na kaagad. Intro, lunch na kaagad. Kasi wala silang program. Mga kababayan, wala silang program. Sino yung unang in-introduce ni Franz Imperial? Si Catherine Yu Pimentel na in-appoint ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. noong June 4 as special envoy to UAE.
It's okay na sumama siya doon kasi siya naman ang special envoy to UAE. Pero ang question ko kay Coco Pimentel, bigla ko naalala. Ikaw, Coco Pimentel, naalala niyo po yung investigation sa Lotto, okay? Sa Philippine Charity Sweepstakes na nilansin nila ni Tulfo na wala na nangyari. Ikaw, Coco Pimentel, ang iyong chief of staff ay kinuha, nakarating sa akin, yung chief of staff mo ay dumaan sa common friend natin para kunin yung number ni Attorney Glenn Chong. Dahil sabi mo, Senator Coco Pimentel ay iimbestigahan mo at gusto mong malaman yung impormasyon ni Attorney Glenn Chong sa pandaraya ni Lisa Tanas o pakipagsabuatan sa Smartmatic. Mga kababayan, ang aming common friend ay lumapit sa akin at inabangan ko kung talagang si Coco Pimentel ay ipapatawag si Attorney Glenn Chong sa Senado para nga po imbestigahan itong itong Smartmatic na ito. Alright? Pero narinig niyo siya doon sa Lotto na wala silang ginawa kundi nagdrama lang. Yun pala, kaya pala tumahimik ka na, Coco Pimentel, kaya pala hindi mo na pinursu ang pagpapatawag kay Attorney Glenn Chong dyan sa Senate para dito sa electoral fraud o pandaraya ni Lisa Tanas kasi nabigyan na ng may plano during that time, hindi pa nabibigyan ng pwesto yung kanyang asawa. May planong i-appoint ang iyong asawang si Catherine Yu Pimentel. Nakikita niyo mga kababayan? Hi Princess Maui, thank you Palangga. Nakikita ninyo, please follow Princess Maui, ayan. So nakikita niyo mga kababayan, kung gaano kawalang hiya ang inyong mga senador o ang lahat ng mga hinayupak kasi inaabangan ko, Coco Pimentel, na i-push mo. Mamaya, mag-live kami ni Attorney Glenn Chong. I-remind ko sa kanya to. Dahil lagi ko siyang tinatanong, Attorney Glenn, tumawag na ba sa'yo ang opisina ni Coco Pimentel? Kasi, titignan daw niya yung iyong affidavit, patawag ka sa Senate. So wala, kasi yung pala, may kapalit na pwesto sa kanyang asawa. So bago ako lumayo, balikan natin yung itong kanilang drama doon sa Dubai. Ambassador Alfonso Ver. Okay, yung ambassador, okay lang yan. Kung ambassador ng UAE, so that's fine mga kababayan. Anyway, ito. Consul General Marfort Angeles. Consul General. China, Sir Benny Tachico. Okay, Special Envoy to China. Pag-usapan natin, kasama ni Liza Tanas ang Special Envoy to China. Isa UAE sila pumunta. By the way, bago ko pag-usapan yung Special Envoy to China, i-remind ko lang muna sa inyo kung sino yon. Andito yan, may picture yan, 3 envoys, okay? Naalala nyo ba yan? Naalala nyo yan? Yung pinakita natin sa inyo? Yung Special Envoy to China na yan? Ay, mali. Ito pala. Oh. Ay, wait. Si Maynard Ngo, ayan si Michael Ma, at saka si Benito Techico. Okay? Yan yung kasama niya, yung may logo, ayan, Benito Techico. Okay, so nakita nyo na, yan si Benito. Teka, tanggalin na natin dito sa kabila. Ayan, may arrow naman yan, mga kababayan. So bakit, mga kababayan, bakit si Benito Techico na kaklase ni Lisa sa Bartikan diyan sa The Quirk? Okay? The Quirk Restaurant, Bar and Restaurant, kung saan si Kuting ay sumisinghot at si Lisa ay nagbabartek. Bakit kasama itong Special Envoy to China? Sige nga. Bakit kailangan itong isama? Ano ang meron? Ha? Bakit kasama siya dito? Nasa UAE naman siya eh. Yun ang pinakamalaking tanong dito mga kababayan. Kasi ang pag-appoint sa kanya, meron siyang trabaho o mandato as envoy to China
para sa mga bilateral, bilateral relations, what do you call it? Diplomatic, relations. Hindi ba kaduda-duda sa inyo yan? Number 1, wala pong role si Lisa Tanas para humingi ng mga puhunan, para dito sa Maharlika Investment Fund kasi wala po siyang, ulitin natin, wala siyang mandato.